Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng sermon na pinamagatang ang pagpapala ng mga nakakakilala sa Diyos. Sa mga araw ngayon, pag tumingin tayo sa paligid natin, naririnig natin ang balita tungkol sa iba't ibang mga uri ng mga sakuna sa pamamagitan ng mass media. Kasabay ng coronavirus, maraming lugar ang nakakaranas ng baha at may malakas na pag-ulan ng nyebe sa mga lugar gaya ng Australia. Dahil sa iba't ibang mga sakuna sa buong mundo, nahinto ang lahat ng gawain sa negosyo at hindi malaya magkaroon ng mga relihiyosong pagtitipon. Tila pinaghihigpitan ng lahat dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Napaisip ako ang paraan upang mag-impok ng mga pagpapala sa langit ay ang gawin ng aking pinakamakakaya habang may pagkakataon pa akong gumawa. Mas madalas na nangyayari ang natural na sakuna sa panahong ito kaysa sa anumang ibang mga panahon. May mga kaso kung saan ang mararangyang bahay na ginugulan ng mga tao ng napakahabang oras sa pagtatayo ay nalibing sa isang araw dahil sa pagguho ng lupa at ang ilan ay natangay pa ng malakas na pagulan. Nakikitang nawawala ng mga tao ang halos lahat ng kanilang ari-arian na damako ang kirot ng mga nagdurusa sa mga sakunang ito. Para maipundar ang isang bahay at matamasa ang isang komportableng buhay sa katandaan, binabawasan ng mga tao kung magkano ang ginagastos nila sa pagkain at damit ng maraming taon. Pero sa isang araw lang, ang mga bahay nila ay nawasak ng isang natural na sakuna. Nakikita ang trahedyang ito, hindi ko mapigilang mapaalalahanan ng mga salita ng Diyos na huwag mong ipagyabang ang kinabukasan. At ang mga pag-asa sa lupang ito ay may katapusan, pero ang mga bagay sa langit ay walang hanggan. Dahil sa coronavirus, maging ang mga pagtitipon ng pamilya ay pinaghihigpitan at hindi rin natin nakakatagpo ang mga kapitbahay natin. Nararanasan natin ang sitwasyong ito sa buong mundo. Dahil nalalaman ng Diyos ang hinaharap ng sangkatauhan, hindi ba niya nilikha at inihanda ang maluwalhating kaharian ng langit kung saan hindi na magkakaroon ng kalungkutan, pagdadalamhati, kirot, ni kamatayan? Para makapasok sa maluwalhating mundong ito, kanino tayo dapat na magpagabay? Sa huling panahong ito ng Espiritu Santo, dapat tayong magpagabay sa Espiritu at sa babaeng ikakasal. Para magabayan ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, dapat muna natin silang makilala. Dahil alam na alam ng Diyos ang buhay ng sangkatauhang nasa kasawian, naghanda siya ng isang magandang mundo, ang kaharian ng langit, at nilatag niya ang daan para makapunta tayong lahat doon. Kusang loob ding pumalupa ang Diyos sa laman para akayin tayo sa daang iyon, at inaakay niya ngayon ang lahat ng ating kaluluwa tungo sa langit. Minsan, nagpakita ang Diyos bilang isang dumaraan, at sa ibang pagkakataon bilang isang ordinaryong tao. Paano man magpakita sa atin ng Diyos, tayong mga anak ng Zion ay dapat na makilala ang ating Diyos. Ngayon, sa panahon ding ito, may mga taong naniniwala sa Diyos na pumalupa at may ibang hindi naniniwala. May mga nakarinig sa mensahe at tumanggap sa mga katuruan at may iba na hindi nakaintindi. Ito ay dahil nagpapakita ang Diyos sa bawat tao at siya ay nagiging instrumento ng iba't ibang mga pagsubok. Gaya ng nasusulat sa Isaiah chapter 8, pag nagpakita ang Diyos sa maraming tao, siya'y magiging isang batong katitisuran at malaking batong kabubuwalan, isang bitag at silo sa mga mamamayan ng Jerusalem. At marami ang matitiso doon, sila'y mabubuwal at mababalian, sila'y masisilo at mahuhuli. Sa ibang salita, hinahanap ng Diyos ang mga magpapanatili ng kanilang pananampalataya hanggang sa huli, kahit na magpakita ang Diyos sa anumang sitwasyon. Isinasaalang-alang kung paano tinitignan ng maraming tao sa mundo ang Diyos, nag-iisip tayo ng, hindi ba tayo nahulog sa tukso sa sitwasyong ito gaya nila?
Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sapat para magpakita sa atin ng 10,000 himala maging sa panahong ito. Gayunman, hindi iyon ginagawa ng Diyos. Sa halip, ang Diyos ngayon ay tahimik na nagpapatnubay sa atin ng may mapagpakumbabang anyo. Habang nasa laman ng Diyos, sinusubok ng Diyos ang pananampalataya ng bawat individual. 3,500 taong nakakalipas, lumabas ang mga Israelita sa Ehipto at tumungo sa lupain ng Kanaan. Noong nasa disyerto sila, ano ang sinabi sa kanila ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8? Sinabi ng Diyos na inilagay niya ang mga Israelita sa sitwasyon ng pagsubok para malaman kung naniniwala ba sila sa Diyos o hindi. Minsan, pinagpakumbaba sila ng Diyos, inaakay sila sa isang tuyong lupain, at minsan, dinala sila ng Diyos sa isang tigang na lupain na walang pagkain. Sa ibang mga panahon, nagkaloob ang Diyos ng masaganang pagkain at hinayaan niyang bumukal ang tubig mula sa isang bato. Sa loob ng 40 taon sa disyerto, pinasdan ng Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga kalagayan kung paano kumikilos ang kanyang mga anak at kung paano nila hinarap ang kanilang mga sitwasyon. Ang 40 taong buhay sa disyerto ay isang anino, at ang disyerto ng pananampalatayang nilalakad natin ay ang katotohanan. Sa katunayan, namumuhay tayo ngayon ng ganitong uri ng buhay, naglalakad tungo sa langit. Nais ng Diyos na malaman kung gaano natin siya kakilala at kung mapapanatili ba natin ang ating pananampalataya o hindi, hindi alintana ang anumang sitwasyon. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Nakilala at natanggap ni Abraham ang Diyos. Nakilala at natanggap ni Zacchaeus ang Diyos. Nakilala at natanggap ng senturyon ang Diyos. Nang nakilala ni Mary ang Diyos, at kinuha ang sisidlang alabastro na may lamang pabango at ibinuhos ito sa mga paa ni Kristo, sinabi ni Kristo na ang ginawa niya ay sasaysayin saan man ipangaral ang magandang balita. Gaano pinagpala ang mga nakakilala sa Diyos. Sa pamamagitan nila, ang Diyos ay nagbibigay ng mahalagang katuruan sa ating lahat na nabubuhay sa panahong ito. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 6. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Zion ang isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Nasusulat na ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa kabilang banda, para sa mga hindi nananampalataya, naghihintay sa kanila ang kahihiyan, paghamak at walang hanggang kaparusahan. Nababasa sa verse 7 na, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y ano? Siya'y mahalaga. Sa inyo na nananampalataya sa Diyos na pumalupa sa laman, siya ay mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ang mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita, na dito naman sila itinalaga. May malaking pagkakaiba sa resulta sa pagitan ng mga nananampalataya at ng mga hindi nananampalataya. Ang mga nananampalataya ay ang mga nakakakilala sa Diyos. Paano trinato ni Abraham ang Diyos? Paano trinato ni Zacchaeus ang Diyos? Para naman sa babaeng 12 taon nang dinudugo, paano niya trinato ang Diyos? Paano trinato ng senturyon ng Diyos? Paano trinato ni Mary ang Diyos? May mga nakakakilala sa Diyos at mga hindi nakakakilala sa Diyos. Sa mga nananampalataya sa Diyos, ang Diyos ay ang kanilang kayamanan. Gayunman, sa mga hindi nananampalataya, ang Diyos ay isang batong nagpapatisod sa kanila, isang malaking bato na nagpapabagsak sa kanila, isang silo at isang bitag. Ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos ay magiging isang malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Pumunta tayo sa Genesis chapter 18 verse 1. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong ensina ni Mamre. Habang siya'y nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda, itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang 3 lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Dumating ang Diyos sa laman para dalawin ang sambahayan ni Abraham.
Nang sila'y kanya makita, tumakbo siya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. At sinabi, Panginoon ko, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa inyong paningin, ay hinihiling ko sa inyo na huwag mong lampasan ang iyong lingkod. Hayaan mong dalhan ko kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. Kukuha ako ng kaunting tinapay upang makapagpalakas sa inyo at pagkatapos ay magpatuloy na kayo, yamang kayo pumarito sa inyong lingkod. Kaya't sinabi nila, gawin mo ang ayon sa iyong sinabi. Si Abraham ay nagmadaling pumunta sa tolda ni Sarah at sinabi, Dali, maghanda ka ng 3 takal na mainam na harina, masahin mo at gawing mga tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at kumuha ng isang bata at malusog na baka at ibinigay sa alipin na nagmamadaling inihanda ito. Kinuha niya ang mantikilya, gatas at ang bakang inihanda niya at inihain sa harapan nila. Siya'y tumayo sa tabi nila sa lilim ng punong kahoy samantalang sila'y kumakain. Dito, paano trinato ni Abraham ang Diyos? Hindi ba niya tinanggap ang Diyos at tinanggap mula sa Kanya ang isang napakahalagang pagpapala? Pinagpala siya ng Diyos, sinasabing, pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. Ipinagkaloob kay Abraham si Isaac para mapagpatuloy ang kanyang lahi at tumanggap si Abraham ng maraming biyaya at mga pagpapala. Nakilala ni Abraham ang Diyos at tinanggap din siya ng may labis na paggalang. Makukumpirma natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Noong dumating ang Diyos na may makapangyarihang anyo, walang sino mang hindi nanampalataya sa Diyos. Kahit sa kaso ng mga Israelita, nang nagsalita ang Diyos na may otoridad at nang may kulog at kidlat, sinunod ng lahat ang kanyang utos. Natatakot at nanginginig, sinabi nila kay Moises na, huwag mong pagsalitain ng Diyos ng direkta sa amin, kundi pakiusap. Humiling sa Diyos na pumili ng isang propetang magsasalita sa amin. Ganito nagsumamo ang mga Israelita sa panahon ng Lumang Tipan. Gayunman, sa panahon ng Bagong Tipan, hindi tinuro ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga propeta, kundi pumalupa siya mismo sa laman at nagturong, ito ang daang tungo sa langit. Ngayon din, ginigising mismo ng Diyos ang lahat ng anak ng Zion sa pamamagitan ng mga katuruan ng Biblia. Kahit na pumalupa ang Diyos at nagturo ng daang tungo sa langit, itinuring ba siya bilang Diyos ng lahat ng taong nabuhay sa panahong iyon? Gaya ng nasusulat sa 1 Peter chapter 2, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya ay mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, siya ay naging isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga nananampalataya at ng mga hindi nananampalataya. Kahit na maaaring dumating ang Diyos sa isang paraan upang madali siyang mapaniwala ng mga tao, gaya ng pagdating ng may kulog mula sa langit o paglipad ng nakasakay sa isang ulap, bakit hindi niya iyon ginawa? Tiyak na maaaring pumalupa ang Diyos sa makapangyarihang anyo na hindi magagaya ng mga tao para madali siya makilala ng mga tao. Sinasabing, tiyak na siya ay Diyos. Gayunman, hindi siya dumating sa ganitong paraan. Sa halip, sa mga hindi nananampalataya, siya ay naging isang batong nagpapatisod sa kanila at isang malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Kaya dapat lagi nating magawang makilala ang Diyos, paano pa man siya dumating sa atin. Sino lang ang makakakilala sa Diyos pag dumating siya? Tanging mga anak ng Diyos ang makakakilala sa Diyos. Tanging sa kanyang mga anak, nagkaloob ang Diyos ng mga mata para makakita, ng mga tainga para makarinig, at ng mga puso para makaunawa. Paano naman ang mga hindi anak ng Diyos? Pinahintulutan ba sila ng Diyos na malaman ang hiwaga ng Diyos? Hindi. Ginawa ng Diyos na hindi makakita ang kanilang mga mata, na hindi makarinig ang kanilang mga tainga, at na hindi makaunawa ang mga puso nila. Ang mga nakakakilala sa Diyos ay may karapatang maging kanyang mga anak. Pinahintulutan din sila ng Diyos na labis na pagpalain gaya ni na Abraham, Zacchaeus, ng senturyon, at ni Mary.
Dapat na tunay nating maunawaan kung gaano tayo pinagpala na mabuhay sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos. Kung gayon, nang pumalupa ang Diyos, bakit hindi niya ipinakita ang buong hangganan ng kanyang kalawalatian at kaniningan, kundi itinago ang lahat ng ito sa tolda ng laman? Kahit na dumating ang Diyos nang itinatago ang lahat ng kanyang luwalhati, ano ang sinabi niya patungkol sa kanyang mga tupa? Silang lahat ay nakakakilala sa kanya. Tingnan natin ang John chapter 10. John chapter 10 verse 24. Kaya't pinalibutan siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mong maliwanag sa amin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit hindi kayo naniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ano ang ginagawa ng aking mga tupa? Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, at kailanmay hindi sila mapapahamak, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, hindi kayo naniniwala kahit na dumating ako para ipakita sa inyo ang daang tungo sa langit. Pero pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking kilala, at sila ay sumusunod sa akin. Kahit na pumalupa ang Diyos sa laman, natanggap, naintindihan, at nakilala ng mga banal ng sinaunang simbahan, gaya ni na Apostol John at Peter, kung sino ang Kristo. Sa kabilang banda, ang mga Hudyo, ang mga Fariseo, at ang mga eskriba na nabuhay sa parehong panahon, ay hindi tumanggap kay Jesus bilang Diyos. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nanampalataya at ng mga hindi nanampalataya? Pumunta tayo sa John chapter 6. John chapter 6 verse 42. Kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na kilala natin ang kanyang ama at ina? Paano niya nasasabi, ako'y bumabang galing sa langit? Ano ang trabaho ni Joseph? Isa siyang karpintero. Ang pisikal na ama ni Jesus, si Joseph, ay isang karpintero. Ibig nilang sabihin na, hindi ba siya anak ng isang karpintero? Paano niya nasasabing, ako ay bumabang galing sa langit? Nagsasalita siya ng walang katuturan. Paanong nasasabi niya iyan? Ito ang mga salik na pumigil sa mga tao na maniwala sa Diyos. Sa panahong ito, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya na makakatanggap sa Diyos kahit na pumalupa siya bilang anak ng isang karpintero. Kahit na pinatotoo siya ng lahat ng propesiya sa 66 na aklat ng Biblia, hindi sila naniwala. Pumasok si Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa isang batang asno. Isinilang siya sa pamamagitan ng isang birhen at isinilang sa Bethlehem. Maraming propesiyang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Gayunman, hindi nila siya tinanggap. Nagpupumilit na ang kanyang ama ay isang hamak na karpintero. Paano mag-aangkin ang anak ng isang karpintero na siya ay bumabang galing sa langit? Ganito nila tinanggihan si Jesus 2,000 taong nakakalipas. Pareho ito sa panahong ito. Dahil sa parehong kadahilanang ito, hindi nila nakikilala ni natatanggap ang Diyos na pumalupa. Pumunta tayo sa Matthew chapter 27 verse 50. At muling sumigaw si Jesus na may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Ito ang tagpo ng pagkamatay ni Jesus nang ipinako siya sa krus. Siya ang Diyos na pumalupa para iligtas ang sangkatauhan, pero ipinako siya sa krus. Isa itong bagay na mahirap na maintindihan. Kung mangungutya at manlilibak ang mga tao ng gaya nito, bueno, hindi ba ipinako sa krus at pinatay ang inyong Diyos? Ilan ang mapapanghawakan ang kanilang pananampalataya? Kahit na anak siya ng isang karpintero at ipinako sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan, sino siya? Siya ay ang ating Diyos.
Dapat tayo magkaroon ng ganitong pananampalataya. Pag naiintindihan natin ang sitwasyon ng unang pagdating ni Jesus, malinaw nating maiintindihan kung ano mangyayari sa kanyang ikalawang pagdating. Sinabi ni Jesus na, ang aking mga tupa ay nakakakilala sa akin at susunod sa akin. Sinabi rin niya na para sa mga hindi nananampalataya, ang tagapagligtas ay isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpapabagsak sa kanila. Para naman sa mga taong nakakakilala sa Diyos ng tama, pinagpapala sila ng Diyos gaya ng sa 12 alagad. Kayo ay kakain at iinom sa aking hapag sa kaharian ng langit. Maghahari kayo sa 12 lipi ng Israel. Maghahari kayo bilang ang maharlikang pagkapari sa langit. Aakayin kayo tungo sa mundo ng kapayapaan, luwalhati at walang hanggang kagalakan, kung saan hindi na magkakaroon ng kamatayan, pagdadalamhati, kirot, ni kalungkutan. Hindi pinangako ng Diyos ang mga pagpapalang ito sa kahit sino lang. Kabilang sa 600,000 Israelitang 20 taong gulang at pataas na lumabas sa Ehipto, 2 lalaki lang ang ligtas na nakapasok sa lupain ng Kanaan. Ang lahat ng ibang tao ay nabitag ng iba't ibang mga kalagayan sa daan. Sa mga araw ngayon, pag tinitingnan natin ang anyo ng Diyos, nakikita siya ng ilan bilang isang karpintero at nakikita siya ng iba bilang Diyos kahit na gumawa siya ng gawain ng karpintero. Kahit na pinatay siya sa krus ng sarili niyang nilikha, tiningnan pa rin siya ng ilan bilang Diyos, pero itinuring siya ng iba bilang isang mahinang tao na hindi madaig ang mga kapangyarihan ng mundong ito. Gayunman, naunawaan natin na namuhay si Kristo ng ganito para tuparin ang lahat ng propesiya at para tubusin ang ating mga kasalanan. Dumating ang Diyos bilang anak ng isang karpintero. Siya ay ipinako sa krus, binansagang isang erehe, at hindi kinilala ng mga tao, at hindi siya edukado. Hindi siya pinaniwalaan ng pamilya niya, itinuturing siyang wala sa sarili, at sinubukan siyang pigilan. Bukod pa rito, patuloy na inusig ng mga tao ang mga tunay na naniwala sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sino siya? Siya ay ang ating Diyos. Gayunman, sa tuwing nakikita ng mga tao si Jesus, inisip nilang kung siya ay ang Diyos, bakit siya inuusig ng ganong kalubha? Kung siya ay ang Diyos, bakit hindi siya pinapaniwalaan ng sarili niyang pamilya? Kung siya ay ang Diyos, paano pinipigilan siya ng sarili niyang pamilya, sinasabing wala siya sa sarili? Hindi ba siya isang tao na walang kapangyarihan na simpleng ipinako sa krus ng mga tao sa mundo? Ang Diyos na kilala nila ay makapangyarihan sa lahat na lumikha sa langit at sa lupa. At nagagawa niya ang lahat ng uri ng mga kababalaghan at mga himala. Gayunman, nang tinignan ng mga tao ang gawaing isinasagawa niya sa laman, siya ay tila napakadukha at napakahamak sa kanilang mga paningin. Kaya nagtaka silang, tunay bang siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ito ang mga kalagayang tumakip sa mga mata ng mga tao mula sa pagkilala sa Diyos noong mga araw ng sinaunang simbahan. Sa eksaktong parehong paraan, sinusubukan din ng mga naninirang puri na hadlangan tayo sa panahong ito. Nasusulat na, kaya't sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Tingnan natin ang isa pang bersikulo sa Isaiah chapter 8. Chapter 8, verse 13. Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang inyong ituturing na banal. Siya ang inyong katakutan, at sa kanya kayo mangilabot. At siya ay magiging santuaryo ninyo. At siya ay magiging ano? Isang batong katitisuran at malaking batong kabubuwalan ng dalawang sambahayan ng Israel. At ano? Isang bitag at silo sa mga mamamayan ng Jerusalem. Kung magpapakita ang Diyos sa harapan natin ng may maringal na luwalhati, sino ang makakapangahas na magsalita laban sa Kanya? Mapapako ba siya sa krus ng sinuman? O maaalipusta ng sinuman? Binabansagan siyang isang erehe? Sino ang makakapangahas na duraan siya o suntukin siya? Paano makakapangahas ang sinuman na gumawa ng napakasamang gawa ng pagtatangkang batuhin siya?
Ganito sila lubos na hindi naniwala sa Kanya. Itinago ng Diyos ang lahat ng bagay na makakapagpaniwala sa kanila. Kaya sa Isaiah chapter 8, magiging ano si Kristo? Sa mga hindi nananampalataya, si Kristo ay magiging isang batong subok, isang batong katitisuran, isang bitag at silo. Ang ating ebanghelyo ay pinapangunahan ng ating ama at ina. Hanggang ngayon, ang ilan ay maaaring dumalo sa ating simbahan na iimpluwensyahan ng ibang mga tao. Nag-iisip na maraming tao ang nagpupuntahan doon. Susubukan ko rin bang pumunta? Pero mula ngayon, ano ang gagawin ng Diyos sa trigo? Ihihiwalay niya ang mga damo mula sa trigo. Sa Matthew chapter 13, ano ang gagawin ng Diyos sa masasamang isda mula sa mabubuting isda? Ihihiwalay ng Diyos ang dalawa at itatapon ang masasamang isda. Sa prosesong ito, magpapakita ang Diyos sa mga tao ng mga bagay na magpapahirap sa kanilang makapaniwala. Tila mahina at nagkukulang si Kristo nang dinakip siya ng mga Romanong kawal. Nang hinugot ni Peter ang kanyang tabak para protektahan si Jesus, tumakas ang ibang mga alagad sa labis na pagkatakot. Ang mga ito ang mga uri ng mga sitwasyong naganap para magpahirap sa mga tao na maniwala. Sa parehong sitwasyong ito, paano naman ang mga anak ng Diyos? Ano ang sasabihin nila? Kahit na anak siya ng isang karpintero, siya ay ang ating Diyos. Kahit na ipinako siya sa krus, siya ay ang ating Diyos. Kahit na binansagan siya bilang isang erehe, siya ay ang ating Diyos. Kahit na hindi siya kinilala ng mga tao, siya ay ang ating Diyos. Kahit na hindi siya edukado, siya ay ang ating Diyos. Kahit na mayroon siyang pisikal na pamilya, siya ay ang ating Diyos. Kahit na inusig siya, siya ay ang ating Diyos. Kahit na inisip ng sarili niyang pamilya na wala siya sa sarili, siya ay ang ating Diyos. Kung gayon, bakit nire-record ng Biblia ang nangyari noong unang pagdating ni Kristo? Dapat nating itong pag-isipan ng mabuti. Nakikita ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. Sa palagay niyo ba, maglalagay ang Diyos ng anumang salita o katuroan sa Biblia na hindi kailangan para sa kaligtasan ng mga anak niya? Pinagpala si Abraham sa pagtanggap sa Diyos. Pinagpala si Peter sa pagtanggap sa Diyos. Pinagpala si Zacchaeus sa pagtanggap sa Diyos. Pinagpala ang babaeng dinudugo sa pagtanggap sa Diyos. Pinagpalang senturyon sa pagtanggap sa Diyos. Tinanggap nilang lahat ang Diyos at pinagpala sila. Naiiba ang kanilang pananaw mula sa pananaw ng mga tao sa mundo. Nang tiningnan ng mga tao si Kristo, siya ay tila ordinaryo. Paano magiging Diyos ang lalaking ito? Tunay bang Diyos ang karpinterong ito? Hindi siya edukado. Pero paano siya nagkaroon ng karunungan? Sa simpleng salita, kinutya at nilibak nila siya. Minaliit nila si Jesus, itinuturing siya bilang isang tao na mahina at walang kapangyarihan. Gayunpaman, ano ang sinabi ni John? Siya ay ang Diyos, na siyang salita mula sa simula. Siya ay naging tao at tumahang kasama natin. Ang taong ito ay si Kristo Jesus. Ano ang sinabi ni Peter? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Paano naman si Apostol Paul? Siya ay nasa anyo ng Diyos. Siya ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit na nagpakita si Jesus ng iba't ibang mga anyo nang pumalupa siya, ang mga alagad at ang mga nasa sinaunang simbahan na may pananampalataya ay nagawang makilala na si Kristo ay ang Diyos mismo. Dinakip siya na tila siya ay mahina at walang kapangyarihan. Sa kabila nito, sinabi ng mga banal ng sinaunang simbahan na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng sinaunang simbahan, makikita natin ang uri ng mga realisasyon na mayroon sila tungkol kay Kristo. Sa panahong ito, tayong mga tupa ng Diyos ay dapat na maintindihan ng tama ang tinig ng Diyos at tumanggap sa pamana ng walang hanggang kaharian ng langit na inihanda ng Diyos para sa atin. Kapag dumarating ang mas maraming miyembro,
At kapag mas naipapangaral ang ebanghelyo sa mga bansa, mas maraming iba't ibang uri ng mga sitwasyon ang maaaring lumitaw. Ano paman, ang ating Ama at Ina ay pumarito sa lupa. Si Ama ay ang ating walang hanggang Ama at si Ina ay ang ating walang hanggang Ina. Gaano pa man tayo sira ang puri ng mga tao sa mundo, hindi nito nababago ang katotohanan na ang ating makalangit na Ama at Ina ay ang mga nagsilang sa ating mga kaluluwa at nagpapalaki sa atin ngayon. Pumunta tayo sa Matthew chapter 11 verse 2. Nang marinig ni Juan sa bilangguan ng mga gawa ni Kristo, nagpasabi siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ikaw ba iyong darating o maghihintay kami ng iba?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitungin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin." Ano man ang hitsura ko, o sa anumang uri ng mga paligid ako nagpapakita, ano ang sinasabi niyo kung sino ako? May mga tumingin sa kanya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nang sinira ang puri ng mga tao si Jesus, kahit sa pinakamaliit na paraan, sinabi ni John at James na, "Panginoon, ibig mo bang kami ay magpababa ng apoy mula sa langit upang sila ay tupukin?" Ganito nilalabis na iginalang at pinahalagahan si Jesus. Pareho ito kina Peter at Paul. Ito ang landas ng pananampalatayang nilakad ng lahat ng propeta ng Ebanghelyo na nanguna sa sinaunang simbahan. Gaano pa man sinira ang puri ng mga Hudyo si Jesus, sinasabing, "Hindi ba ikaw ay anak ng isang karpintero? Kung ikaw ang Kristo, bakit hindi ka bumaba sa krus?" Sa kabila ng kanilang mga pang-aalipusta at mga paninirang puri, nanahimik si Kristo. Nasusulat na hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Ito ba ay dahil wala siyang kapangyarihan o autoridad? Hinding-hindi. Hindi ba niya nilakad ang landas ng propesiya para lang sa kaligtasan natin? Ang lahat ng ito ay dahil sa ating mga kasalanan at mga pagsuway. Dahil pumalupa ang Diyos sa laman para dalhin ang ating mga kasalanan, dapat nating makilala at matanggap ang Diyos ng tama habang kasama pa natin ang Diyos sa lupa. Dapat nating pahalagahan ng Diyos habang malapit sa atin ang Diyos. Habang may panahon pa tayo para paglingkuran ng Diyos na tumatahang kasama natin, igalang natin ang ating Diyos gaya ni Zacchaeus, Mary, Peter, John, at James. Umaasang magdadala tayong lahat ng higit na luwalhati at karangalan sa Diyos. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.